Pag-usapan natin ngayon yung kay Remulla, pare. So, Bago Ombudsman, si Remulla kasi, siya yung matagal na siyang umuugong-ugong na talaga itatalaga. talagang may interest siya. Hindi, at saka talagang matagal nang may ugong-ugong na siya yung itatalaga. Sinabi ni Amy, Amy na ilalagay talaga, ipipilit talaga. Ipipilit. Di ba? So, pare, anong take nyo ron? Pero, yan nga, di ba, yung sinasabi ni Senator Amy, na kaya nga hinabol nila yung kaso eh. Kaya nga pinailan nila ng kaso sa ombudsman din mismo. And nakita naman na, yun nga lang, ang problema doon talaga, kapag malakas ka talaga sa admin, di ba, kahit anong file mo ng kaso, kahit may lumabas na docket number, di ba? Kasi once na may lumabas doon na docket o sinasabi nilang yung number, talagang pasok na may kaso. Talaga naman. Ang problema, yun yung kini-question ni Senator Amy. Di ba? Na ipasok na nila sa ombudsman, pero nabigyan pa rin ng ombudsman clearance si Secretary Remulla. Ito, sa totoo lang nung narinig ko yan dati na yun nga, yung agam-agam na talagang gusto niyang maging ombudsman. Basta wag lang po kayo lalabas na dito lang kayo. Dito lang. Kaya lang naman. Ulitin natin. Thank you, sir. Ulit. Hindi. Game. Tuloy lang. Ano sinabi mo? Hindi kasi may yung guide ko eh. So, ayan. So anyway, yung natin, yung naisip na natin ng mga panahon, ipipilit talaga. So, kahit naman sinabi ni Madam Amy, pwede pa naman na maaaring maging totoo yung kwento or hindi ituloy, di ba? Dahil nga naikalat na sa madla na ganun mangyari, pwede lang ipaling. Pero lumabas lumabas na nga na pinilit talaga nila, no? Kasi kung tutuusin ito kung ako naman tatanungin, hindi ko naman sinasabi na walang kakayanan si Boying Remulla, attorney yun eh. Oo, at in fact, kabrad niya sila, di ba? Sila sige ako lang. Sino? Kabrad niya sila Secretary Paras. Kabrad niya si Speaker. Di ba? Magbabrad yan. Yun na yun. Kaya, kabrad niya si Speaker eh. Yun nga, bukod doon, sabihin na natin na may kakayanan nga siya doon. Kaya lang, kung iisipin mo, kung kukuha ka ng isang ombudsman, make sure na talagang yung... Kasi sa korte, di ba pa sabi nila sa korte, bago lumapit sa korte, kailangan malinis na muna. Di ba? Ngayon ito ang problema. Nagkaroon siya ng issue. May bahay din. Nagkaroon siya ng problema sa... Yung kumakalat-kalat ngayon tungkol sa... nahuli yung alak niya sa airport, di ba? Na may dalang pinagbabawal na gamot. Gamot. Nahuli yan ng kus, pero na-quit. Sabsweldo. Kasi... Pero hindi, regardless, kumaga, sabihin na natin, okay. Kasi na yun. Na-quit yun. Pero meron pa rin bahid kumbaga. Kung tatanungin mo, baka naman meron pang mas ibang pwede. So, bakit kailangan ipilit? Sabi kasi, meron sa listahan, pare. Sino yung nasa listahan? Dito mo. Yung meron silang kasi bata raw ni First Lady. Yung babae, sino? Yung sa top 2, yung sa dalawa, yung top 2. Hindi ko naman makakilala yung mga possible ombudsman. Pero yun yung sinasabi ng siyempre, mga eksperto, na kahit sabihin natin na appointed siya ng Pangulo, dapat yung sinumpaan niya ay gawin niya. Kumbaga parang hindi ka magiging bias. Napanood ko sa vlog ni... Pero first and second day lang, may nakita kagad yung mga kababayan natin eh. Even tayong mga mga political influence na tinatawag. Kumbaga, sila. Kumbaga parang tayo na nakapuna. Yung mga political kwento. Diba? Kasi unang-una, ang daming problema ng bansa natin. Ngayon nga, kagawin yung mga ghost project. Pero ang unang lumabas kasi na pag-appoint sa kanya ay yung target kagad niya, yung confidential funds ni Vice President. Ang target niya, si talaga. Matay mo, nagkakaroon ng problema sa flood control. Martin ang tinuturo, di ba? Martin Romales. Ng Bilhin mo, sisilipin mo yung confidential funds na naman, tapos na yan Tsaka isalin nung doon sa talaga, alam natin yung pakit. Doon sa nagkamali. Kung pakit talaga, sa Pilipinas, sa Palakas na Inday Sara,
Anong gulpe, durong mo dyan kay VP Sara, hindi mo pa talaga maano yan. Hindi mo mapapadaw niyan. Bakit ka mo? Sa survey pa lang eh. Ilang beses na nag-survey. At ito, ang malupit Yung na. latest. Kung mapapansin natin na itong ibang mga senators, talagang binubus nila yung survey na sila yung nangunguna sa ganito. Kumaga parang Pamaniwala ka naman. humahalo, di ba? Humahalo. Ano ba yan? Di umano? Hindi umano. Oo, Di umano. Parang yung page sa di umano. Tapos, Pero pare sabi doon sa vlog ni Kylie, napanood ko, may piniliwanag siya ron na mukhang delikado pa. Na matatanggal daw si Boying. Boying. Hindi, pero alam mo bro, kaya meron ganon, no? Tama si Kylie kasakali. Kasi we're talking about a position na impeachable. yeah. So, pagka, halimbawa, yung nasa paligid mo, yung mga may karapatan na magsabi na dapat nandiyan ka ba o wala ka dyan, baka makapag-isip yan. Kasi daw. Magkagulo yung tao. Kasi yung taong bayan naman ang tinitignan ng mga yan eh. Pag nakita nila na, restless na yung mga taong bayan, imbis na magkagulo yung buong bayan ngayon dyan, siyempre Dapat have to make arrangements, diba? Or adjustments, diba? So, ganun. Kasi naman daw, Sige. after ni BBM, nakaupo pala si Boying dyan kung sino man napapalit. That's true. Bakit dati? Di ba, sino ba yung ombudsman na natanggal? Kasi ano yun? Conchita. Tinanggal? Ito yung bago si, Mag-a-assign lang yung bago. Alam mo, si BP. Boying. Si BP ang maging presidente na. Mag-a-assign siya. Hindi ko, Diba? Hindi ko kilala eh. Hindi ko tanda yung... Bukas kilalanin natin. Hindi, ito sa totoo lang. Pagkilala ko. When you say ombudsman or COA, minsan yung mga kababayan natin na hindi naman masyado politically inclined pagdating sa mga or pagdating sa mga information kulang-kulang pa sa politika, hindi nila alam yung mga positions na to, like the ombudsman, the COA, kasi this was never parang kumbaga hindi na i-disseminate sa kanila yung information about itong mga positions na to. Kaya hindi nila alam kung gaano ka-importante ang mga positions na to. These are key positions in the government na there are times na untouchable but impeachable. Yes. Diba? Kasi hindi sila pwedeng galawin o pakilaman dapat ng gobyerno. So Sila. nung na-appoint si Secretary Boying, mas maraming political analyst ang lumabas. Yeah. Kasi nga yung pagpuna sa mga ginagawa niya, di ba? Bawal tayo magmura, Bawal tayo magmura. Bawal ba? Oo, makakatayo sa YouTube. Ikaw lang naman ang nagmumura ayun nga, meron nga iba, di ba? Meron na nakita, political analyst daw Tayo, hindi mo nang tayo ganun Hindi, pulpul yun. Tanong mo na. Alam mo sabi? Pare, alam mo sabi? 70s pa lang daw talagang nasa politika na si Yorme. 70s. 90s nga. Umasa ko nga nung 90s yun Kilala ko na yan. Di ba? Si Lais. Alam mo, totoo lang. Hindi ako bilib doon Hindi ako bilib doon. Ang dali kasi gumawa ng Ang dali gumawa ng mga script, magbigay ka ng sarili mong analysis. Pero matatawa ka. Pinaniniwalaan siya kahit puro palpaklat ang analysis niya. Di ba? Basta antay sa Sara ka, yung mga ayaw sa kanila, hindi naman talaga sila anti-corruption anti-Sara. Anti-Duterte. Anti-Duterte. Ayaw nila si Duterte kasi Bisaya daw. Ano ng mga anti-Duts. Yan ang mahirap sa mga kulay-kulay ngayon. Ano ba yung purpose ng kulay? Kasi, yung mga kulay niya, kunyari, kulay pink ka. No? Si Boying, kulay black. Black na ang ingin yun Okay, kay Amy yun, kay Senator Amy. Hindi, kapag pink ka, gusto mo bumalik, pero may nakaharang, dalawa. Pero ang pinakamalupit na harang dyan is yung Duterte side. So, ang nangyayari dito sa Duterte side, ayaw mo sa kanya. So, makikipag-collab ka dito sa isang kulay. Yung isang kulay naman, ayaw nila sa mga Duterte kasi ito lang yung pwedeng pumigil sa mga iba nilang plano. So, gagamitin nila ito ngayon, itong gusto makipag-collab sa kanila. Diba? Thus, kapag nawala na yung Duterte side, itong dalawa to, sila na magbabangay. Ang feeling nilang dalawa, kaya nila yung isa't isa. Diba? So, never ending tong
gulo na to para sa mga Pilipino. Yes, Kasi tama. tatanggalin mga Duterte, magkakagulo na naman sila, tapos sila na naman magkakagulo, yan na naman sila. So, never ending na gulo to. Parang ganon. So, yan ang mahirap sa mga kulay. No? Okay, so, Sige, go. O, ikaw, Maki, anong parking words mo na dito sa paghirang, pag talaga boying Hindi, sa akin, niya na bilang sa akin naman walang problema eh. Walang problema na naging ombudsman siya. So, siya pinili ng Pangulo. Pero dapat sa pagiging ombudsman, syempre, malaki ang katungkulan yan eh. So, malaki talaga yung nasasakupan niya. Dahil nga, anytime, di ba? Kaya, isang politiko lang. Kumala sa ombudsman, tanggal ka na eh, di ba? Yeah. So, pero itong ang nakikita natin, dapat hindi siya maging selective. Yes, right. Kasi, yun yung sinasabi ko, once na naging selective ka, ibahin mo si Inday. Kasi, ang nagwawala, taong bayan. Right. Hindi pa kumikilos si Inday para labanan kayong lahat. Yes. Kasi, ang purpose ni Inday, maging continue yung government na walang gulo. Pero kapag yan ang nanawagan, yun yung nakikita ko. Kapag si Inday ang nanawagan, kahit sabihin mong people power yan, baka doblehin yung people power na kapag si Inday ang ginulpi mo. Kasi baka hindi lang tao ang lumabas. Kaya sa pagiging ombudsman niya, dapat hindi siya maging selective. Kasi once na naging selective siya, gaya niya, no? Putangin ng Dilima to. Bawal na. Diba? Ayaw nga pala, bawal magmura. Putangin na to. Si Dilima, akalain mo, may 120 million unliquidate. Walang resibo. Diba? Iyan natin susunod na tayo. Ano na yan? Itapakit natin yan. Putangin na yan. Gigil ako Ikaw, dyan. brother. Parking words. Hindi, sa akin, katulad kay Brother Maki, wala akong problema na siya yung inapoy na presidente. Kasi kanya-kanya, panapanahon lang, weather lang yan. Pero, ano ba ang mandate ng any position in the government? Yes. Ang mandate natin is to serve the people by all means. No, not the people with you or not the people inside, but the people. Okay. Ang taong bayan. So, kung gagampanan mo yung mandate mo, I'm fine with that. Be fair. Good, well and good. Kasi hindi naman siya, magaling naman talagang abogado yan. Pero, kung... Sa akin, governor yan, magaling yan sa amin. Kaya nga. Ito, kabutihan nyo, alam mo yan. Alam ko yan. Pero, kapag nagkaroon ka ng bias, doon, walang kakwenta-kwenta yung binigay sa posisyon dahil hindi mo gagampanan yan, for sure. Okay. Yeah. Okay, so yun po. So kung sa kanila, ako naman, sa inyo, wala nang problema sa inyo. Sa'yo, wala problema na si Boying ang naging ombudsman. Sa akin, may problema sa akin yan, para sa akin. Ha? So yun po, ako po nilagod sa Tapiro. Tito Potato. At saka si... Bakit, Tensyo? Okay. Before D.